Bumueltang Malacanang sa mga maaanghang na pahayag ni Senador Amy Marcos sa unang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Giit ng palasyo, isa ng obstructionist ang senadora dahil sa paggamit umano ng fake news para sirain ang gobyerno. May report si Clazel Pardilla. Nakakaawa na raw ang mga ginagawa ng mga obstructionist tulad ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng fake news para sirain ang gobyerno. Sinabi yan ng Malacanang matapos ang maanghang na pahayag ng presidential sister sa ginawang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid! Manhid! At walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Hindi raw updated ang senadora sa mga programa ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangingisda natin? Binara rin ng Malacanang ang tahasan umanong paninira ni Senator Amy Marcos administrasyon at pamumuntirya sa paggamit ng ilegal na droga. Napaka sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Sa kabila niyan, hirit ng Malacanang. Sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Wala raw balak ang Malacanang na magsampa ng kaso laban kay Senator Amy Marcos na nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hahayaan na lang daw ng palasyo ang National Bureau of Investigation na gumalaw sa mga fake news umano na pahayag ng senadora. Pero may panawagan ang Malacanang sa mga lumalahok sa protesta ng isang religious group. At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, wag lamang silang lalabag sa batas at wag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization. Clazel Pardilla para sa bayan.